Hello guys! So welcome to my YouTube channel. So kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, kasi bihira tayo mag-upload dito, no? Huwag mong kalimutang mag-subscribe and i-hit yung notification bell. So tayo kasi is active tayo sa Facebook platform. So ang ginagawa nating contents is more about car restoration, mga engine rebuilding, mga pang aftermarket rebuilding, for example, mga race, sa mga hiling kumakarera dyan, no? And then ECU modifications and repair. So dun yung nakapokus yung dun sa Facebook natin. Now, we are going to focus on the YouTube platform, which is gagawa tayo dito ng content is more about mga campings, yan. So lifestyle vlogging naman tayo dito. Okay? So recently guys, bumili tayo sa Ford Otis Manila nung Ford Everest 4x2 na turbo diesel 2.0. So, marami tayong pinagpilian sa market. Pinagpilian natin Fortuner, Montero Sport, and then Isuzu MUX. So, isa yan sa mga pinagpilian natin. So, mas nangibabaw sa atin tong si Ford Everest. So, hindi naman porket ito yung nangibabaw sa atin is hindi na maganda yung ibang unit. Napakaswerte natin sa Pilipinas kasi meron tayong iba't ibang unit na pinagpipilian. Sabi nga nila, bilhin mo yung unit na kung ano yung pasok sa preference mo and kung paano mo ginagamit yung sasakyan. So ngayon guys, after natin bilhin last week lang to, meron na siyang tinakbo na 1,500 kilometers. So ganun na agad kalaki yung mileage na nadagdag dito after 1 week. Bakit? So dinala natin siya sa Sagada, dinala natin siya sa Quezon. So nakaikot na siya from Luzon to South. So ganun yung ginawa ko sa kanya, in-stress test natin siya. So recently kasi, nung nagbakasyon yung family ko dito is I decided na sakto bibili ako ng unit. Ito yung ginamit natin. So sa mga hindi nakakalam, meron din akong Ford Ranger which meron na siyang 120,000 kilometers mileage. Na hanggang ngayon is nasa good running condition pa. So thank you sa Ford Otis Manila. So this is not sponsored, hindi to sponsored. So ngayon, iikot ko kayo dito sa nabili natin kasi kung baka mamaya kung naghahanap ka ng SUV is makatulong to para sa'yo. Kaya tara, samahan nyo akong reviewin natin tong Ford Everest 4x2 Turbo Diesel. Okay? Simulan natin dito sa exterior. So, makikita nyo medyo madumi. Sabi ko nga sa inyo, in-stress test natin to. Biniyahin natin siya from north to Luzon. So, from Sagada, nakarating to na to ng Quezon, Batangas, ayan. So dito gumamit tayo nagpa-customize tayo ng temporary plate which is kailangan yung palitan yan once dumating na yung inyong LTO plate. So dito sa harapan, unlike sa 4x4, meron na siyang cameras. So ito yung mga i-upgrade natin soon. Magpapalagay tayo ng 360. So maraming mga plug and play na 360 pagdating sa mga Ford Everest. So meron siyang stainless, ang tawag dito, silver na lining pagdating sa, which is very, ito kasi yung parang trademark ni titanium, malalaman mong titanium kapag mga naka-silver yung mga markings, yung mga linings niya, no? And then medyo matapang yung grill. Ayan. And then dito meron tayong fog lamp and then the LED, hindi to yung matrix, hindi katulad sa 4x4. And then meron din tayong 20-inch na mags na two-tone color, yung silver and gray ata yan, no? And then guys, ayan, so meron pa rin siya dito which is kapag maglalagay kayo ng tawag dyan, snorkel. And then yung titanium badge. So pagdating naman dito, meron din siyang signal light. Ayan, kapag magliliko ka. Ang problema dito guys, or yung kulang, unlike sa 4x4, meron siyang signal, yung warning signal kapag merong blind spot monitoring system, tinatawag. And then keyless entry na rin siya. So ayan, hindi mo naman siya kailangan i-press, bubuksan mo lang siya ng ganyan. So, ayan. So, mamaya natin reviewin yung sa interior. Then, ayan siya, madumi, no? Pagdating dito is naka-disc brake na rin yung likuran. Harap and likod naka-disc brake na yan. So, syempre, pumoko. Ayan. And then, kapag naka-titanium ka, ito yung trademark ni titanium, yung kanyang sa tail. And then, may camera siya. So, ayan. Okay? And then, dito, kapag yung magto-tow naman, and then, power lifted gate na, ano na rin to, ayan o. So, automatic na rin yan. Hindi mo na kailangang imano-mano. So, from dito nga lang, dito katulad ng sa 4x4, automatic kung nasa third row seat. So, dito, mano-mano mo pa siyang ibababa. So, yan. And then, ito, nakaangat pa kasi ginamit nga namin last time, pumunta sa Sagada. And then, ganyan siya guys. So I have my toolbox tayo dyan.
So, ganyan yung kanyang sa likuran. So, malaking space. So, if you guys are planning on going camping, pwede yan. Makakapaglagay kayo ng mga bed, no? And then, dito meron na rin siyang lalagyan ng mga cup holders, which is very, sa akin, napakalaking tulong. And then, meron kang, eto guys, clip, kung gusto mo may pagsasabitan. Okay? Diba? And then, meron din yung lalagyan ng sa charging station, yung 12-volt cigarette packet. Okay, and then kapag gusto mo namang ibaba, automatic din yan. So ito yung overall natin, and then meron siyang silver na lining dito. So mapapansin nyo, pinatint ko na yan sa kasa. So bago ko ilabas yan, pinaceramic na yan, and then ko na rin, tint. And then mamaya dadali natin to sa car wash. So and then dito naman sa bubong or sa roof, naka-sunroof na si titanium na 4x2, which is for me, ito yung pinaka-struggle ko dito kapag naglalagay ako ng cover, yung radio antenna. So meron kasing SUV or sasakyan na maliliit lang yung radio antenna. So medyo hassle kapag nag-cover kayo ng sasakyan is nakalumbok. No, dun sa Ranger ko, yan yung dahilan kung bakit naputol yon. Kapag naglalagay ako ng cover, lalo na kapag wala kang parking. So kapag naka-open parking ka and then nasa may puno, isa yan sa mga plus, no? Kaya ang ginawa ko talaga, pina-ceramic coating ko na kaagad to. So overall, ayan yung ating exterior nung ating Ford Everest 4x2 na turbo diesel. So LED na rin naman yan, itong mga headlight niyan. So medyo maganda lang talaga itong pinagawa kong anong tawag dito, yung temporary plate. Pero sabi ko nga sa inyo, kailangan yung palitan yan. And then, kalimutan kong banggitin, meron tayong pang tow. Meron yung dalawa, left and right, para mailagay nyo pa triangle. No? Hindi kasi kapag ang safe na, or yung safe na paglalagay ng tow, no, kailangan pa triangle siya. No? Hindi siya iisang tali lang. Para equal yung balance na nahihigit dun sa sasakyan. So, ayan siya. So now, let's proceed on sa exterior. So, I'm very excited na ipakita sa inyo yung exterior kasi isa to sa mga nagustuhan ko pagdating sa Ford Everest. At so dito naman guys, pasok naman tayo ngayon dito sa driver side or dun sa cockpit na sinasabi nila, no? So pagpasok mo agad dito sa Ford Everest, no, kahit 4x2, 4x4, mati-feel mo agad yung elegance, no, yung comfortability kapag upo mo agad sa upuan kasi meron niyang leather, and then lahat ito guys is automatic na yan. So pag sinabi natin automatic, pwede mo nang, ayan siya guys, okay, so tapos pwede mo na siyang, ayan nare-recline na siya, and then ito yung sa may likod, pag na-adjust mo siya, so parang isa ergonomic chair, no, so isa yan sa mga nagustuhan ko guys, lalo na kapag long drive, napakalaking tulong yan, no. So hindi natin na-check yung ibang SUV kung may mga ganyan siyang features, pero ito kasi isa sa mga tinitingnan natin kapag bibili rin tayo ng SUV. Hindi lang sa upuan, yung comfortability ng driver at nung mga sakay. So dito guys, ayan, may malaki tayong screen. Unlike dito sa 4x4, is nasakop niya na yung buong from left to right. Wala yung sa gauge dito nung sa fuel, and then dito sa may temperature gauge. And then ito yung isa sa pinakagustuhan ko kapag nung bibili ako ng sasakyan. Kapag nakahawak ako sa steering wheel is hindi tumatama yung sa aircon sa kamay. Doon kasi sa Ranger ko, dahil nga yun, isa yun sa first brand new car natin, nakatapat pa sa kamay. So kapag long drive and then lumamig na yung aircon, kasi yung Ranger guys, yung sa Ford, wala akong masabi sa aircon nila, sobrang lamig, no? Ayan, dito, hindi siya tumatama sa kamay. And then napakaganda ng style nung kanyang sa aircon, which is may two-tone, may silver and then the black. And then meron tayong may malaking infotainment dito, which is for Apple CarPlay and then sa Android. And then meron tayong pocket with the Everest na nakatahi. And then the black interior. Tingnan mo naman guys, no? Napakaganda ng interior. And then dito sa ating sun visor, meron siyang ilaw. Ayan. So same with the passenger. So ayan guys. And then meron siyang sa door handle. So dito huwag kayo malilito guys kasi hindi na siya yung traditional na ginaganon yung lever dito. So nandito na yung kanyang lever kapag bubuksan mo yung pintuan. And then ito yung control sa bintana. So kapag if you press this one, automatic
magtutupi yung magpo-fold yung inyong side mirror. So especially kapag dadaan kayo sa mga maliliit or mga makikitid na daan and then may kasalubong kayo, minsan kailangan mong ibaba yung or kailangan mong i-fold yung side mirror. And then you can push it back para bumalik yung side mirror mo. And then pwede mong i-lock yung mirror para ikaw lang yung may control. And then this one is the side mirror para may adjust mo yung pinaka-salamin yung unit. And then ayan, automatic lahat yan guys. So isang click mo lang, bababa na yung inyong window. And then press mo lang ulit pataas, bababa na din. Same with the passenger and then dun sa inyong second row seat. Okay, now let's talk about the van dito. Meron tong automatic rain visor. Ay, may rain, no? Nade-detect niya agad yung rain. So, ibig sabihin po nun, hindi mo na kailangan pindutin tong lever. Once na nakita nila yung ulan o dumating na yung ulan, automatic nang mag-wipe si wiper. Ang disadvantage guys is make sure na malinis yung windshield nyo kasi once na madumi yan and then biglang umulan, automatic mawawipe. Prone magasgas yung windshield nyo. So, always make sure na malinis yung windshield nyo. Huwag nyo pababayaan na madumi. So, isa yun sa mga parang feeling ko disadvantage, no? And then, I have the RFID here. Hindi siya dinidikit doon sa may headlamp. So, nandito na siya. RFID and the, tawag dito, auto sweep. So, iisa na siya, no? And then, dito guys is, meron tayong cup. Anong tawag dito? Lalagyan ng salamin. Ayan. So, which is for me is very malaking tulong para hindi pa kalat-kalat yung aking salamin. And then, guys, this is the control module pagdating dito sa mga lightning mo sa sasakyan. We have the, yan, para dito lang sa driver side. And then, this one is to lahat para umilaw from second row and then to third row. So, ayan siya. Now, let's talk about dun sa ating one of the features ni Titanium is the sunroof or yung panoramic roof. If you press this button, magbubukas na agad yan, which is na enjoy ng mga bata nung nagsagada kami, no? Now, ang disadvantage is kailangan nyo rin ipa-acid rain yan, no? Kasi prone, dahil na maulan, yan. Then, automatic, nabubuksan din yung second row. Ayan. Kaya, may enjoy talaga ng mga passenger mo, hindi lang ng driver. Now, let's buksan natin naman yung salamin. So, ayan siya, guys. So, di ba? Oh. Ito yung mga nagustuhan ko kay Ford. Mahilig talaga ako sa mga techy na saraduhan na natin siya kasi maliwanag. And then, click lang ulit natin. Magsasara na si ating moonroof or yung panoramic roof. So, pagdating naman dito sa driver side, yan, driver side. Ito naman yung kanyang shifting gear. Unlike sa 4x4, meron siyang tinatawag na e-shift, no? So ito pa rin yung katulad pa rin to sa Ranger. So dito naglagay lang ako ng cover kasi napansin ko doon sa Ranger ko is once na nasa open parking ako and then uminit sa loob, nagpapawis, nasisira yung leather. Kaya ang ginawa ko ngayon, bumili ako ng cover para dito. And then meron tayong malaking tulong siya pag nilagay mo sa manual mode, dito mo na lang siya ipe-press from yan, first gear, second gear, magmaminus ka. Unlike doon sa Ranger, kapag nasipa ng bata, kapag meron kayong baby nasipa, pumupunta dito na minsan hindi mo namamalayan, no? And then, meron din tayong pocket, which is, ayan, meron tayong, ayan, mga lalagyan nyo ng mga panglinis nyo or mga documents. And then, dito guys, naglagay ako ng matting. Meron akong 5D matting. Tapos, naglagay din ako ng spaghetti. Kasi, pag yung pinaka-matting lang is mabilis siyang magdumi. And then, ayan guys, ito pa sa isa sa nagustuhan ko guys, no? Yung mga lalagyan ng mga cup holder. So imagine this is my tumbler, no? And then ito kasi naglagay ako ng air freshener. So ngayon, saan natin ilalagay yung, let's say nag-coffee tayo or yung may passenger tayo na may sakay, saan niya ilalagay? Guys, dito press mo lang 'yan. Oh, 'di ba? Meron kang lalagyan ng coffee or ng tubig na iinumin mo. Same with the passenger side. Siyempre, meron din yan. Pag pinress mo, ayan. Diba? Oh. So, ayun. And then, ano pa ba dito? Of course, meron siyang modes, which is, dito, click mo to. Pag pinilik mo yan, mag-iiba na yung mode. So, dito, meron lang tayong 4 modes, which is soon, ipakikita ko sa inyo, guys. I-unlock ko yan, maladagdagan niya ng mga sport mode and then sun
rat mode na tatawag doon. So i-reprogram ko tong Ford Everest Titanium na to para ma-full unlock, o yung sinasabi nila na full unlock, para buksan natin yung mga hidden features ni Ford. So sabi ko nga sa inyo, si Ford is one of the napaka-techy ng mga yan, maraming sensors. Ayan. So, and then, ayan, meron pa siyang button, which is yung parang sa traction control off. And then, i-on mo lang. And then, parking assist. May parking assist siya. Kapag pinress mo, ayan, lalabas sa infotainment mo yung parking. Ayan. Tapos, pwede mong kontrolin, no? Pwede mong kontrolin yung lamig dito sa'yo. And then, sa passenger. Let's say, masyadong nalalamigan yung sa passenger side. Pwede niyang i-adjust, no? Yung kanyang temperature. So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko rin dito, no? Sa pagdating sa tawag dito sa Ford Everest. So, kaya ako, sabi ko nga sa inyo, kapag bibili kayo ng unit, is tingnan nyo muna kung ano yung pasok sa preference nyo. Lahat naman yan, guys, is matitibay. So, depende na lang sa paggamit mo and maintenance. Kasi sa akin, guys, yung Ford Ranger ko, hindi naman siya nagka-problema, no? Kasi nga, medyo may background tayo sa pagdating sa sasakyan, pagdating sa maintenance, kaya naaalagaan natin siya ng maayos. Now, punta tayo doon sa back seat. Pagdating dito sa third row seat, ayan guys yung itsura ko, no? Medyo masikip na siya, lalo na sa height ko na 5'5". Ayan. So, and then pwede pa maglagay ng isa, sa dalawa kayo dito sa likuran. So, ayan siya guys. And then dito, sabi ko nga sa inyo, meron din kayong cup holder, and then meron kayong 12-volt cigarette packet na laking tulong din kapag yung mag-aano kayo guys, nagta-travel. So, hindi na makailangan makisaksak doon sa second row nung nasa likuran. And then, of course, meron kayong sabitan dito, which is for me, napakalaking tulong kapag meron kayong mga pinamili or yung may binili kayo na kailangan nyo isabit. Yan, pwede yan, guys. So, dito naka-close pa yung vent. Ayan. So, open natin. And then, of course, meron ka ring light para kapag may gusto kang i-check. So, ayan, naglagay tayo ng matting, si 5D matting, which is mamaya pupunta tayo sa car wash. So, hindi naman something special dito sa likuran, pero ganito siya. Ganito yung feel. So, malamig din yung aircon, no? Sabi ko nga sa inyo, si Ford is talagang parang na-master niya yung lamig ng aircon. So, ayan guys, ang ating review dito sa may third row. Para makalabas dito is kailangan mo siyang ibaba dito sa may lever dyan sa may dito, ayan o. Dito mo siya ibababa. Ayan, dyan. And then, open mo yung door. Yan. And then, tapa ka doon. So, medyo hassle bumaba, ano. Ayan. Tapa ka dyan. And then, ayan. Kalabas ka na. Iniiwasan ko kasing apakan to, guys. Magagasgas kasi yan. Sayang yung ceramic. Then, iaangat mo lang ulit. Pag nakalabas ka na, and boom, siya lang. Ayan na. Okay? Now, let's talk about naman yung performance. So, dito guys, naka-double wishbone. Ayan. Napakaganda ng ride. Kahit dun sa stock ko na Ranger, ang tagal nang inabot bago bumigay yung isang shock. And then dito guys, naka-disc brake nga yan. And then meron siya dito sinasabi nila ata na multi-link na suspension. Ayan siya guys. Ayan. So which is dumumi na, kailangan na natin siyang dalhin sa tawag doon, papa-underwash tayo. Okay? So napakaswabe ng ride ni Ford Everest guys. Wala akong masabi. So, ayan. Now let's talk about the engine. So ngayon guys, pag-usapan natin tong sa engine. And ano ba yung mga madalas unang bumigay pagdating dito sa mga Ford. So usually guys, yung battery. So yung battery dito, yan yung mga hindi ako pa ng tawag dito ng Ford. Kasi 1 to 2 years bumibigay na yan. So ako ang ginagamit ko is si Amaron. Napakatibay. So ilang years na hindi pa bumibigay. And then, of course, the 2.0 engine. Malaki yung space, unlike sa Ford Ranger na 2.2, no? And then, the single turbo. Ayan. Tapos dito, guys, malaki yung space para malinis nyo yung engine. So, isa to sa mga nagustuhan ko rin. And of course, the oil. Ayan. Check mo yan. Diyan yung mag-check ka ng oil. Ito yung yung pinaka-view sa engine na pwede, sabi ko nga sa inyo, maluwag. Pwede mo, malilinis mo ng maayos yung sa engine bay mo. Okay? Tapos, ito pa guys, isa pala sa importante. This one is, gumagamit yan ng timing belt. So ngayon,
very common na masira sa Ford Ranger or sa Ford Everest or sa mga next generation yung timing belt kasi babad yan sa langis. Ngayon, ang suggestion ko sa inyo guys is huwag niyong papaabutin kung ano yung nandun sa nirecommend ng kasa na 100,000. Usually, 90,000 bumibigay yan. So ngayon, depende kung gaano nyo ginagamit yung sasakyan nyo. For example, ito naka-idle, no? So, i-consider nyo yung mga idle time niya. So dito guys, pagdating ng 70,000, papapalitan ko na yung timing belt niyan. Kasi babad yan guys. So, kapag nasiraan ka ng timing belt, pwedeng bumigay yung rocker arm, yung camshaft, ayan. So, possible pa masira yung engine mo. Kaya isa yan sa mga iingatan nyo kapag kumuha kayo ng mga next gen nyo na Ranger or Everest. Of course, the 6-speed transmission, which is ang dami ko nakilalang gumagawa niyan. So, napakatibay niyan, parang bulletproof na rin yan, no? Napakatagal bumigay. So, ayan guys, napag-usapan na natin yung sa engine. And then, ito naman pala yung sa kanyang lalagyan ng washer fluid. And then, yung radiator. Ayan. Okay? So, ayan. Sana nagustuhan niyo yung ating review dito sa ating Ford Everest. So, abangan niyo yung mga susunod nating video kung saan natin dadalhin pa tong Ford Everest na to. And, anong setup yung mga gagawin natin.